doctrine which many people stumble. Marami pong natitisod sa election sa doctrine na to at maraming sinasabi na ito ay doctrine of the devil. Subalit pag naintindihan po naman natin ay this is the great doctrine of God. And this exalts God. Wala nang iba pang doctrine na mabibigay sa iyo ng humility, no? At appreciation sa kung gaano kataas-taasan ang ating Panginoon Diyos. And therefore, we need to study. Ito ba talaga ay scriptural? At maraming nag-oppose dito. Ang sabi nila, it makes God an arbitrary despot. Sabi pa nung iba, ng mga Armenians, mga free willists, mga Pelagians, and all the other people who oppose the doctrine, it makes God the author of sin. Pagka daw nagturo ka ng doctrine of election, para mo na rin sinabi na ang Diyos ang may akda ng kasalanan sa buhay mo. Another accusation is it makes creatures mere robots. Pag naniwala ka raw sa doctrine of election, di parang robot ka lang. Hindi ka talaga, wala ka talagang freedom mag-decide. Pinoprogram lang kung ano yung, nakascript na yung buhay mo, nakaprogram na, at wala ka ng choices na talagang sa'yo galing. And the last, but there are more, but the last that we're going to tackle is that it discourages evangelism and prayer. Sabi nila, pagka ikaw ay naniwala sa doctrine of election, bakit ka pa magsosoul winning? Samantalang lahat ay hinirang na, pinili na, maliligtas, whether soul win mo sila o hindi. At bakit ka pa magpe-pray? Samantalang hindi mo naman pala mababago ang isip ng Diyos. Kung ano pala yung nasa isip niya na mangyayari sa'yo, yun na pala mangyayari. So, bakit pa magpe-pray? Kaya sira-sira, whatever will be, will be. Yun. So, ito po yung mga apat na objections na matitindi na gusto natin, pag-aralan natin. At tingnan natin sa banal na kasulatan. Now, the doctrine, the word despot, baka yung iba hindi familiar sa salitang yan, is it's actually a Greek word, despotes, no? And it is ang meaning niya sa English is a ruler or any other person who holds absolute power. And his power is so absolute that he exercises it in a cruel or oppressive way. Mag-isip na tayo, meron ba kayong kilala mga ganyan, mga despot? Just shout the names. Hitler. Sino pa? Duterte? Sino pa? Sino pa? Marcos? Sino pa? Wala, hindi ko kayo oppose. Basta sabihin nyo lang, yung nasa isip nyo na despot. Castro, yan. Noriega, Saddam Hussein. Yung mga nakaraan pa, Mao Zedong. What about Mao Zedong? Stalin. Ayan. Kung pumatay, talagang harapan. At talagang order, patayin mo yan. Wala nang litis-litis pa. No? Maraming pinatay. Hindi lang, Actually, si Mao Zedong, nasa Guinness Book of World Records as killing by his orders 50 million Chinese. The most, no? Of course, mga nakaraan, yung mga Caesars, tsaka yung kaya tinawag mga barbarians, no? Mga despots. So, ang pagka nag-isip ka ng despot yan, iniisip mo, tyrant. Tyrant yan, Masyado yang malupit, no? Evil yan,
Walang kwentang tao, walang kaluluwa. Yun. So, pagka inilagay mo ang pangalan ng Panginoon doon, na sabi mo, pagka ang Diyos nang naniniwala sa election, despot. Masama yun. Hindi natin tatanggapin basta-basta yun. No? Kailangan ay, teka muna. Paano mo ba nasabi yun? Puntahan natin yung Daniel 4:35. At pagkatapos, sabihin mo sa akin kung ano ba ang tinuturo niyan. Does God have absolute power? And does He exercise it the way He wants it and nobody can object? Yun ang despot No? No objection. So let's read. Brother Glenn Ray. Daniel 4:35. And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing. And you do it according to his will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand, or say unto him, what doest thou? Yun. So, pag tao ang gagawa niyan, pag tao ang despot talaga. Pag tao. No? Kasi, hindi niya alam ang puso. Hindi niya alam ang future. Hindi niya alam kung talaga bang mabuti yung mangyayari. No? Sa gagawain niyang paglikida o pagtanggal sa mga tumututol doon sa kanyang mga plano. Pero pag ang Panginoon, because He knows everything and He has power over everything, we cannot say, although He declares already that, sabi niya, He doeth everything according to His will. Walang makakatutol dun sa kanyang mga gustong gawain. None can stay His hand and none can say, what doest thou? So, all the inhabitants of the earth are refuted as nothing. Yun ang number 1 dun Sino ka ba? Zero ka Negative ka pa nga So, sino ka para mag-question sa anong pwede at saka hindi pwedeng gawin ng Diyos? Nothing ka You are nothing. You are dust. So, nobody can say, bakit ganun ng Diyos? Because He is everything and you are nothing. Next verse, Isaiah 46:10. Brother James? There in the end. Isaiah 46:10. Isaiah 46:10. Declaring the end from the beginning and from ancient times, the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Yun. Okay. So, pagka nakarinig ka ng tao na ganyan, no? Gagawin ko kung anong gusto ko. Diba? Parang tantrum na tao, no? Parang masyadong yung tao kaprityoso. No, hindi talaga bagay sa tao 'yon. Bata lang ang pwedeng ganun, no? Kung ano gusto niya. Yung bata nga dinidisiplina natin. Pero ang Diyos, pag sinabi niya, my counsel shall stand. Dineclare na nga ng Panginoon I will do all my pleasure.
So, who are we to object? Kung sino gusto niya iligtas, maililigtas niya. Sino gusto niyang hindi kasama sa kaligtasan, sige. I will do all my pleasure. And kung gusto niya, ubusin na tong mundo to, gulawin. At 8 na lang matira. I will do all my pleasure. And he can do it. And he has the right to do it. So, we cannot object. We cannot say, bakit ganun? He is God. These are declarations of God in order for us to understand what is it to be God. Another verse, ito naman, no? May tanong dito. Cruel ba ang Panginoon? No? Tingnan natin, itong mga verse na 2 verse na itong mababasa natin. Kasi pag sinabi mong cruel, sa definition ng tao, cruelty is defined as callous indifference to or pleasure in causing pain and suffering. So, ibig sabihin, natutuwa siya dahil naghihirap ka. Yun ibig sabihin nun. Pagka pinahirapan ka niya, natutuwa pa siya. Yun yung cruelty. Kagaya nung cruelty to animals. Yan. Cruelty to animals. Tayo, soft na tayo ngayon sa animals dati. Cruel ba kayo sa ipis? Ha? Naawa ba kayo sa ipis? Hindi. Sa uod? Lalo na. Sa ahas, ano? Anong ginagawa mo sa ahas? Sa aso, naawa tayo. Di ba? Ayun, si Angelo, nakakain na ng aso yan eh. Palaka. Yan. Yung mga ano. No? Pero, merong mga hayop na cruel. Kumbaga yung cruelty is justified. Pero look how high is God. Ano sabi ni David when he compared himself to God? I am a worm. Nabasa niyo na ba yan? Hanapin niyo yan sa Bible. I am a worm. Sa Psalm. So, kung ikaw hindi naaawa sa uod, si David, kinumpara niya yung sarili niya sa uod. Kung aano niya sa... He has so high an esteem for God that he said, I am a worm. Ganun ang pagka tinataas mo ang Diyos, no? Ang tingin mo sa iyo sarili, kuto. Basahan at wala. Nothing. That is the good way to look at God. Hindi yung kapantay mo lang. Minsan, nung ang Catholic pa ako si Father Sunny Ramirez, narinig ko mag-sermon Sabi niya, sa Panginoong Hesus, sabi niya, kailangan maniwala kayo kay Brother Jess. Yung pala, Jesus Christ na pala pinag-uusapan. Ang tawag niya, Brother Jess. So, that is wrong, no? Or sa TV, di ba, si Bro? No? That is taking God down. Humanizing God. But you exalt, that the proper way is to exalt God. So, pag in-exalt mo ang Panginoon, tingin mo sarili mo, uod. Okay. So, let's read, Homer, please read Psalm chapter 2, verse 4 to 5. Psalms chapter 2, verse 4 and 5. He that sitteth in the heavens shall laugh, the Lord shall have them in derisions. Then shall he speak unto them in his wrath, and vex them in his sore displeasure. Okay. So, ano ba ang ginagawa dito? Anong pakiramdam? Anong pagbabasa nyo dyan? Pagka tinagalog natin yan, pag tinranslate natin, sabi doon, siya daw na nakaupo sa langit, Diyos yun, ay tatawa. Bakit siya tatawa? The Lord shall have them in derision. Kumbaga na, matutuwa siya
na naiinis, no? Natutuwa na naiinis natutuwa dahil nakapagiganti siya. Yun. And ano pa? Then shall he speak unto them in his wrath and vex them. Tutoksuhin pa, tutuyain, vex. Tutuyain. Vex them in his sore displeasure. See? So, meron Panginoon, ang Panginoon natin, nasa isip niya to, kaya niya pinasulat. Na there will come a time when He will see sinners suffering, and instead of taking pity on sinners, He will vex them. O, ano kayo ngayon? Diba? Parang kung tao yung, hindi ko alam kung anong klaseng vex ang gagawin ng Panginoon. Pero kung tao ang gagawa ng vexing, ano ka ngayon? Wala ka pala sinabi. Yung nagbubuli sa'yo, diba? Bubuli sa'yo, laki-laki, tapos isang suntok mo lang, bumagsak. Ano? Anong sinasabi mong malakas ka? Yan. So, laugh, tatawa ang Panginoon. Now, sa definition ng mundo, that's cruelty. Pero, God has His own reason why He will do it. And it is a holy reason, it is a righteous reason, it is for His own glory, glorious reason, and it is a moral reason. And nobody can say, that's wrong. But we can only say, you are always right. The judgment of the Lord are right. He is always right because He is God. Ano pang isang verse? Proverbs 1:26. Brother June, please. Proverbs 1:26. I also will laugh at your calamities. I will mock when your fear cometh. Ayun. Ang tindi nun. Ano ibig sabihin ng Brad? Paki-interpret mo nga sa amin. Just wait. Total, pupunta ka US eh. Yeah. Good. Mike. I also will laugh at your calamity. Ito ma'am. Tawanan daw siya. Aha. Pagdating ng kalamidad. Aha. What else? Tapos, Yun, okay na. hahamakin, may tatawanan. Okay na. Pag ikaw ay dumating sa takot, habang natatakot ka, Wala. habang Ay. natatakot ka, tatawanan ka pa. Okay. So, magbigay ka nga ng isang kalamidad. Halimbawa, Yolanda, calamity yun. Tapos, wala namang natawa doon. Isa lang natawa doon eh. Okay. So, I will laugh at your calamity. So, sa pagtao gumawa nun, again, that is very bad man. No? Walang kwentang tao yung gano'n na nasalanta na nga yung tao, nasalanta na nga, tatawa ka pa. No? Or, pasalamat ka pa. Pero ang Panginoon sabi, I will laugh at your calamity and I will mock when your fear cometh. No? Pag takot na takot ka, I will mock you. Yeah? And that is God. So, dyan, ang context niyan, I will do all my pleasure because I am God. So, nandadagdagan ba yung kaalaman natin tungkol sa ating Panginoon? Kasi, ang iniisip lagi ng tao, hindi gagawin ng Diyos yung ganyan. Ito lang ang Diyos. Eh, dineclare na nga niya kung ano yung ginagawa niya, kung sino siya, kung ano pa siya. At, dapat lagi tayong submissive sa Kanya na gusto natin siyang maintindihan, gusto natin siyang mahalin, kung sino man siya, ano man ang Kanyang pinapakilala sa atin. Hindi yung naisip lang natin na dapat ang Diyos ganito. Pag gaganyan ng Diyos, ayoko na sa Diyos. That's rebellion.
Okay. So, cruelty. Let's talk about cruelty. Yung lunurin mo yung buong army ni Pharaoh. Instead na, di ba, ang picture natin, merong pillar of fire. Kaya hindi sila makahabol. Tumawid yung lahat ng mga Israelites, children of Israel, tumawid in dry land, papunta sa kabila, punta sa kabila, no? So, nasa Egypt sila, punta sila doon sa kabila. So, may pillar of fire. Hindi sila makahabol basta-basta. Biglang inalis yung pillar of fire. So, nakahabol sila. Humabol sila. Tapos, paghabol, sumara yung dagat. Now, ba't hindi na lang nakaharang para hindi sana sila nalunod? Kawawa naman. Diba? Or, bakit hindi na lang sinara agad para hindi na sila tumawid? So, what do you think? That is God's way. I will do all my pleasure. God is always right. And yun ang plano niya. Ganun tumakbo ang history of the world. Na ganun mamatay yung army na yun. What about destroying Sodom? Actually 5 cities yung destroyed. Hindi lang Sodom and Gomorrah. Meron pa 3 minor city. 5 cities. No? So, inubos yun. Parang thermonuclear warfare ang nangyari. Fire from heaven. Kasama mga bata doon. Wala namang syudad na walang baby, di ba? So, hindi pinaalis yun. Ubus yun. Babae, lalaki, bakla, tomboy, bata, matanda. Pati matatanda. No? Ubus lahat. So, pagka tao gumawa, halimbawa, Amerika, pasabugan yung Syria. No? Cruelty yun. Without regard for sino ba yung nakatira ro, civilian ba, military, ubus. Kagaya nung nangyari sa Nagasaki. Diba? Tsaka yung isa, ano yan? Hiroshima. Kasama mga bata dun eh. Nuclear bomb. That's cruelty. But it stopped the war. No. So, ang pinag-usapan lang natin, alba, yung asawa ni Lot. No? Lumingon lang. No? Lumingon lang, ano na? Naging asin na. Ang laki ng punishment. Then, si Job, napaka-faithful. Tapos, pinayagan na magkaroon ng pigsa. Faithful na nga. No? But that is the context of letting the trial. It's not an Correct, example correct. that should be put on this one. No, I mean, pag titingnan mo sa ordinaryong tao ka, halimbawa, hari ako, no? Humanly speaking, I am the king. You are a faithful servant to me. I will not let you be touched by anybody. I will not let you be hurt by anybody. That is the context. But, of course, God has a purpose. A greater purpose, greater good. And always, the end result is the glory of God. Therefore, it is good. Okay? Pero, the way it was done, kung tao ang gagawa nun, it is cruelty. Yun ang pinag-usapan natin. Another, killing Ananias and Sapphira for lying to the church. Death penalty imposed on a lie. And the very cruel of all, the most cruel of all, is God sending His own Son to die. That is the most cruel of all. Kung pag-uusapan, you will not send your son, your own son. Ikaw, ba, si Brother Jude will send Stephen to save another guy.
Diba? Hindi. So, you will not sacrifice your son for sinners. Kaya, yun ang pinag-uusapan natin na sa tingin ng tao, cruel yun. Pero, sa tingin ng Diyos, mabuti yun. Amen. Yun ang para maintindihan natin na iba ang tingin ng Diyos sa tingin ng tao. Amen. So, let's go to Psalm chapter 2 verse 12. Brother Danny. Ano ba sinasabi ng Psalm chapter 2 verse 12? Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in him. Yon, okay. So, who is the Son here? The capital S. The Lord Jesus Christ. See? So, meron na ritong capital S na Son, pero Old Testament ito. And sabi rito, parang sinasabi rito na, oy, dapat halikan mo yung anak ng hari. Maging submissive ka doon sa anak ng hari. Dahil pag hindi, baka bigla siyang magalit sa'yo. Patayin ka niyan. Okay? So, we can see here also in the context na ang Panginoon Diyos ay inilalagay ni David sa context noong isang sovereign king sa isang monarchy. Ang king sa isang monarchy, hindi mo pwedeng kasuhan. Laging tama yung gagawain niya. Lahat ng command niya dapat sundin. At pwede siyang pumatay kahit sino ang gusto niyang patay at batas yun. That is the context of David when he was king. Nobody can say, huwag mong patayin yan, King David. Wala sa batas na patayin yan. Hindi. Everything that he does is for the kingdom and it is good. So, tao lang yun, no? Pero that is a small reflection of the majesty of God. Kaya lahat nun takot eh. Takot sa hari. Kasi, pagka naisipan ng hari, yung pamilya na yan, kumpiskahin yung property niyan. Diba? Pero si David, diba? Because he is a godly king. Sabi niyong isang property owner, bibigay ko na sa ito, mahal na hari. Sabi niya, no, I will pay because I don't want to serve God which cost me nothing. Okay. Pero ang rito is, blessed are all they that put their trust in Him. Let's trust God. Tiwala lang tayo sa Panginoon that He will do what is right in our lives. Na mahal niya tayo, tayong mga elect, at lagi niyang gusto ang kabutihan natin. Kahit na medyo sa tingin natin masama yung nangyayari, alam natin, everything will work together for good to them that love God. So, ito yung Diyos na ayaw nila, no? If we believe that they believe that God is only love. But I say, if you believe that God is only a God of love and cannot hate, you have invented your own God. If you believe that God does only what is good and not evil, you are inventing your own God. And I will prove this. There is a verse afterwards. And if you believe that God has given you a free will, so that God Himself cannot violate your free will or your choices, you have invented your own God. Tandaan nyo yan, ha? Naniniwala ka ba na ang Diyos pag-ibig lamang, hindi siya pwedeng mamuhi? Hindi siya pwedeng nag-hate ng tao? Karamihan sa mga Kristiyano ngayon, yan ang pagkakaintindi sa Diyos. God hates the sin, but loves the sinner. So God is a God of love. He cannot hate anybody. Therefore, He hates the sin, but He loves the sinner. God is good all the time. Yan. So, yan ang ngayon, yan ang uso ngayon. Pero,
Pag sumobra ka dyan sa prinsipyo na, well, kalahati ng truth yan eh. That is truth, but that is not the whole truth. Because God hates. And some people say, God only does what is good. He cannot do evil. Mamaya, makita natin yung verse. And then, God respects the free will of man. That is also an invention. So, punta tayo doon sa verse. God hates not only the sin, but also the sinner. Let's see what Psalm chapter 5, verse 4 to 5. Brother Aaron. Next verse, Leviticus. Next verse, Psalm 78. 4-5. For thou art not a God that hath pleasure in wickedness, neither shall evil dwell with thee. Verse 5, the foolish shall not stand in thy sight, thou hatest all workers of iniquity. Ayon. Sabi ba ron, thou hatest iniquity o workers of iniquity? Diba? So, yung gumagawa ng... So, does God hate the sin only but He loves the sinner? Sabi, He hates all workers. Yung gumagawa ng kabuktutan, kabaluktutan, kasalanan, He hates. Next verse. Leviticus 20:23, and ye shall not walk in the manners of the nation which I cast out before you, for they committed all these things, and therefore I abhorred them. Abhor. Ano yung abhor? Nasusuklam. No, nasusuklam siya. Saan? Doon sa kasalanan o doon sa mga tao na gumawa ng kasalanan? Sabi, them. Sabi, pagdating ninyo dyan sa lupain na yan, huwag niyong gagayahin yung mga practice ng mga tao na nandyan, na pinalayas ko. Kasi, kaya ako nga sila pinalayas dyan, dahil doon sa mga ginagawa nilang kasuklam-suklam. So, nasusuklam ang Diyos sa mga tao na hindi tumutupad doon sa kanyang, ayon sa kanyang mga kalooban. Now, ito, no, pag-isipan din natin. Itong mga tao na ito, sila ba alam nila yung kalooban ng Diyos na nireveal kay Moises? Hindi, di ba? Hindi. Hindi nila alam na masama ang committing adultery, lying, murder, yung having images. Hindi nila alam yun. Hindi nila alam na isa lang yung Diyos na merong true God. No? Hindi nila alam yun. Hindi pa sila inaabot ng batas. Pero, galit na ang Diyos sa kanila. Diba? God already has planned for their destruction, for their ousting from the land, even before Moses arrived in the land. Even before the law was delivered to Moses. Even before the Torah was completely written. He already abhorred Canaanites because of their adultery, because of their idolatry, because of their all evil practices. So, that shows us the God we serve. Na even though you are ignorant of His law, He abhors you because we have a conscience. Written in our consciences, pagka pinanganak ka, nakalagay sa conscience mo kung ano yung tama at mali. Binabiolate pa rin nila yun. Okay, next verse. For they provoked him to anger with their high places and moved him to jealousy with their graven images. When God heard it, He was wroth and greatly abhorred Israel. Yun. Ito, bansang Israel, people of God, the chosen people, na sinabi niya, I have loved you with an everlasting love. Pero, sabi niya, nagalit ako. Galit din ako sa inyo. Kasi, meron kayong mga high places, meron kayong graven images. So, selos yun. No? Kaya, even us, people of God, will not escape the hatred of God
if we go to other gods. Because God is a jealous God. Romans 1:24 and 26. Romans 1:24 and 26. Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves. 26. For this cause God gave them up unto vile affections, for even their woman did change the natural use into that which is against nature. Okay, so ito naman, hindi lamang God abhors them, but mas matindi to. One step anger, mas galit ang Diyos dito. Kasi God gave them up. No? Para bagang sawan-sawa na siya, kaya sige, gawin nyo na yung gusto nyo, kalokohan sa buhay nyo. Hindi ko na kayo papakialaman. Because they refuse to recognize God. They serve the creature more than the Creator. Therefore, God gave them up into their vile affections. Man, nadidiri ng Panginoon. Vile. Vile is being so dirty. Na ayaw mo nang lapitan, ayaw mo nang tingnan, ayaw mo nang hawakan. Masyadong dirty. Okay? So, that is God's character. And the last is Romans 9:11, Brother Rael. To 13. Romans 9:11 to 13. For the children being not yet born, neither having done any good or evil, but the purpose of God according to the election might stand, not of works, but of him that calleth. It was said unto her, the elder shall serve the younger. As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. Yan. So, nakalagay din yan sa Malakay 1, 2, and 3. Jacob have I loved. Kasi sabi, as it is written. So, it is quoting an Old Testament scripture. And that can be found in Malakay 1, 2 to 3. Pero ano ibig sabihin nun? Na, isipin nyo, si Esau, wala pang ginagawa masama. Hindi pa pinapanganak. Nasa sinapupunan pa lang. Pero ang sabi na ng Panginoon, before the birth, before they can do anything, Jacob have I loved, but Esau have I hated. See? Now that is both personal and ethnic. It is not only personal, it is also ethnic. The whole race of Esau is a rejected race. And the whole race of Jacob is a chosen race. Okay? Pero, personally, ganun din. Meron ding personal choice ang Panginoon na si Jacob ang mas magiging superior kesa kay Esau. And that is what happened sa kanilang buhay. No? So, last verse. Ito ba, marami pa sana, pero ito na lang. God does evil even to His chosen ones. Mike, Isaiah 45. Isaiah 45, verse 5 to 7. I am the Lord, and there is none else. There is no God beside me. I girded thee, though thou hast not known me, that they may know from the rising of the sun and from the west, that there is none beside me. I am the Lord, and there is none else. 7. I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. Yun, okay. So, gumagawa ang Panginoon ng evil and darkness in the sense na hindi sinful evil. No, dalawang klase ang evil. Sinful evil at saka punitive evil. Okay? Surgical evil. Yung punitive evil is surgical evil.
Pwede nating ihalin tulad sa surgery. Sinasaktan mo yung tao para gumaling siya. Tama? So, pagka punitive evil, He punishes Israel to make them good, so that they will return to the Lord. Yun ang purpose. Pero evil pa rin yun. Why? Because the land is wiped out. The inhabitants of the land is displaced. Many people die. Only a remnant remains. May natitira lang. So, halimbawa, population ng Israel, 1 million. Ang matitira ay 100. Yun na lang, ang lahi. Lahat ubos. No? Hindi na siya naawa dun. Kasi kailangan express niya yung galit niya because of if they worship Baal or Ashtaroth or whatever god they are worshiping, God has to punish. And when He punishes, it's not a soft, kumbaga tayo, no? Pagka namamalo tayo ng anak natin, ano lang parang pitik lang, hindi talaga palo, lalo na yung mga palo ngayon. No? Tapos, ang lakas-lakas ng iyak. Kala mo, tinorture. No? Pero noon, matitindi palo noon. Oo, may bitin pang patiwarik noon. No? At latigo talaga noon. So, ang Panginoon, hindi lang ganun mamalo. Kasi bansa pinag-uusapan natin, hindi individual. Bansa. No? So, ang bansa, pagka pinalo niya yung bansang Israel, talagang may namamatay. Tapos, pati yung mga holy things niya, yung mga precious things, nakukuha. Pati yung worship na i-interrupt. See? So that is how God is. When He does evil, it's not sinful. Ang sin doon, nandun sa nag-execute ng evil. As we have discussed, I think Isaiah 11, no? Na ginamit niya yung hari ng Assyria para parusahan yung bansang Israel. Tapos, dahil noong pinaparusahan niya, siya ay tools ng Diyos. Habang pinaparusahan niya yung bansang Israel, sabi niya, mabuti nga sa inyo. Sa puso ng hari, na ginagamit lang ng Diyos, napunta sa puso niya na, dapat ko talagang gawin to, mabuti nga sa inyo, mas magaling talaga kami sa inyo, yung Diyos namin mas magaling. Kaya siya ay pinarusahan. Kahit ginawa niya ang kalooban ng Diyos. No? Ang ginagawa nung bansang nagpaparusa sa bansang Israel, kalooban ng Diyos. Kasi instrumento siya ng Diyos Pero dahil mali yung puso niya, habang ginagawa niya ang kalooban ng Diyos, pinarusahan siya ng Diyos. Imagine that. Next verse. Sister Marlene, please. Ezekiel. Therefore, thus saith the Lord God, Behold, I am against thee, and I will execute judgments in the midst of thee, in the sight of the nation. 9. And I will do in thee that which I have not done, and whereunto I will not do any more to thy because of all thine abomination. Ayun. Ang sinasabi dyan, ang parusa daw ng Diyos sa bansang Israel, mas matindi pa kaysa sa parusa na ginawa niya doon sa ibang bansa. Pag-uusapan ka ng ibang bansa, dahil ang gagawin ko sa iyong parusa,
mas matindi pa at hindi ko pa ginawang uri ng parusa sa ibang bansa. Yan ang gagawin ko sa iyo. Dahil sa iyong karumaldumal na mga gawain. So kita nyo, no? Parang yung pulis, mas matindi dapat ang parusa doon sa ordinaryong kriminal. Pagka nagkasala ang pulis, pagka kriminal ang pulis. Dahil, alam ng pulis yung batas, ahente siya ng batas. Pagkatapos, siya ang lalabag sa batas. So, ganun ang estado ng Israel. Sa kanya, inihatid ang oracles of God. Ang mga utos ng Diyos, sa kanya binigay upang ipakalat sa buong mundo, upang maging testimony sila sa buong mundo na ito ang tunay na Diyos, ito ang tunay na reliyon, ito ang tunay na salita ng Diyos. Tapos silang number 1 violator. Therefore, they deserve more punishment. At ganun din tayo. We have the gospel. We have the truth. And kung tayo yung magiging dahilan upang ang mga tao ay mag-blaspheme of the name of God, we deserve the worst kind of discipline. No? Kaya wag tayong magagalit sa Panginoon kung mandisiplina tayo dahil sa kalokohan natin. Diba? Alam mo na yung gospel eh. Tapos ikaw pa ang magiging dahilan kung bakit magagalit ang mga tao sa Diyos. Ganyan ba baptist? Ganyan ba naghawak ng Bible? Ganyan ba ang ano? Tingnan mo ang buhay, tingnan mo. Last verse. Sister Chloe. Romans 11:25. For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceit, that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles become in. Yan, okay. Amen. So, blindness. Sipin mo wala nang idolatry. During the time of Romans 11, nung sinulat yung Romans 11, wala nang idolatry ang bansang Israel. Pero they crucified the Lord of glory, the Lord Jesus Christ. Tapos, that is the key so that God will give them blindness. It is not just ordinary ignorance as a nation, hindi as an individual. Kasi marami namang Jews na nasisave hanggang ngayon. Pero as a nation, pag sinabi, blindness in part is happened to Israel. As a nation, Israel is ignorant of Christ. The whole Jewish people all over the world don't recognize that Messiah has already come. They are still waiting for the first advent of Messiah. Naghihintay pa rin sila sa unang pagdating ng Panginoon ni Kristo. Hinihintay pa nila. Hindi nila alam, dumating na. At yung darating na pagbabalik, pagbabalik na yun, second coming na yun. Kaya magkakaroon ng yung false Messiah, yun yung akala nila, yun na yun. Kaya maraming maloloko yun, yung Antikristo. Kasi gagayahin nun yung inaasahan sa scriptures, mga prophecy sa scriptures, ipufulfill din nitong Antikristo. May power din siya. Kaya madideceive niya ang buong mundo. Pero, ganun pa man, still, the blindness is there until God lifts up the blindness, until the fullness of the Gentiles become in. Ibig sabihin, yung huling hindi Hudyo na save. Pagka na-save na yung huling tao na hindi Hudyo, ililift na yung blindness ng Israel. Makikita na nila, Jesus is the Christ. Jesus is Lord. Biglang buong bansa makikita na nila yun. So, ibig sabihin, majority, malalaman na nila na ito pala ang tunay. Kagaya nung nangyari kay Paul. No? Who art thou, Lord? I am Jesus, whom thou persecutest. Lord, what dost thou have me to do? So, biglang naging Panginoon niya si Kristo. Because ni-reveal. Tinanggal yung blindness niya eh. No? So, sino kaya yung huling hintil na maliligtas? No?
Magandang isipin din yun, no? Kaya pala isipan. Meron palang panahon na the fullness of the Gentiles is come in. Sabihin, wala nang masisave after that person is saved. So we don't know who he is. And this is the last slide. And hindi ko na explain sa ngayon. But if you will visit all these verses, you will see that God is saying, my will stand. Now, if this will of God always stands, and you have a free will, which has a right to disobey, diba, gusto ng Panginoon, kagaya ng isang dyan, yung isang verse dyan, no? Na si Jacob, sino ba yan? Si Jeremiah, gusto niya maging propeta bago pa pinanganak. Kung pagdating na lumaki na si Jeremiah, ayaw niya, may free will. Pero sabi, prophesy dyan, yung batang yan, magiging propeta. Tapos may free will. Kung totoo ang free will, dapat may karapatan mag-decide si Jeremiah kung gusto niya maging prophet. Tama? May free will paano kung ang paglaki ni Jeremiah, sabi niya, hindi, ayoko maging propeta. Paano yung prophecy? Diba? Paano yung prophecy? Hindi matutupad yung prophecy. So, hindi. God always, what He plans to do is always accomplished. Okay? So, ito po, nakalagay dyan. Ito yung mga violation of free will. Pag tinignan nyo yan, makikita nyo. May will yung tao, tapos, nakialam ang Panginoon. Kaya hindi natupad yung will niya. Talagang direct nakialam. So, yan po yun. At ito naman, mga verses na may will ang tao, ay may will ang Diyos, at siguradong mangyayari yung will niya. Therefore, hindi pwedeng mag-clash yun sa free will ng tao. Okay? Yun lang po yung ating lesson.